Yan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang ating Diyos at tayo ay pinagkalooban niya ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama na mag-aral at sumamba sa pangalan ng ating Panginoon. Ako ay labis na natutuwa po sapagkat marami akong nakita na mga kapatiran, no, na kung saan ay handang ibigay ang kanilang sarili para sa ating Panginoon. At sa oras po nito, tayo ay dadako na sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Ating pong pag-aaralan ay makikita po sa aklat ng Exodus. Chapter 14, verse 1 and 2 hanggang verse 14. Yan po yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Ang lesson po natin, stand still. No? So, nung nakaraang Sunday, naalala niyo po ba yung ating lesson? Sino po nakakaalala? Yan. Anchor of our soul. Ayan, anchor of our soul. No? So, ang ating lesson itong January, kung mapansin niyo po, ay patungkol sa mga pagsubok sa buhay. Kung paano natin patatatagin yung ating pananampalataya sa Diyos. No? So, simula pa lang ng taon, kailangan nating maunawaan sa ating buhay na hindi tayo exempted sa bawat pagsubok. No? Kaya yung buwan na to, doon ko ipinokos yung ating mga lesson. So, ngayon naman, stand still. Kaya kung paano tayo magiging nananatili na nakatayo sa harapan ng Panginoon, o kung paano tayo mananatili na naglilingkod sa ating Panginoon. So, ini-invite ko po ang bawat isa na magsitayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon na atin po makikita sa aklat ng Exodus chapter 14 verse 1 and 2, and then dito tayo sa 13 and 14. Sabi po niyan, pagkatapos ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, sabihin mo sa mga anak ng Israel na sila ay bumalik at humimpil sa tapat ng Pihahirot sa pagitan ni Migdol ng dagat sa tapat ng Baal-Sitor. Sa tapat niyon, kayo ihimpil sa tabi ng dagat. Verse 13, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot at magpakatatag kayo. At basdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Tayo po ay sandalin mo at tayo ay manalangin. Mahal maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nandyan sa itaasan ng mga langit, Panginoon. Itinataas po namin ang aming tinig upang papurihan ka, luwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan. O Lord, sa oras na ito kami rin ay nagpapakababa sa iyong harapan na naninigluhod sa iyo, Panginoon, upang hingin sa iyo ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo, Lord, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa oras na ito upang kami ay maging karapat-dapat na tumawag sa iyo ngayon, Panginoon. Lord, salamat sa opportunity na ito na binigay mo sa amin. Salamat, O Lord, sa umagang ito na kung saan ay ibinangon mo ang bawat isa sa aming mga higaan. Taglay ang buhay at ang kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pag-iingat mo mula sa aming mga tahanan papunta sa bahay dalayan ito, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga pagpapala mo na tinanggap namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa umagang ito, narito kami upang minsan pa ay maghain sa iyo ng aming papuri at pagsamba sa magitan ng pag-aaral ng banal na salita. Lord, samahan mo kami. At ang lalaking gagamitin mo, ilagay mo, Panginoon, sa iyong likuran. Bigyan mo, Panginoon, ng kaunawaan, ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Upang ang mga salita mo, Lord, ay may bahayag ng maayos, Panginoon, at naayon lamang sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng unawa, Panginoon, upang ang aral natin magsilbing kaalaman ng bawat anak mo, Panginoon, upang anumang pagsubok ang aming kaharapin sa taon na ito, Panginoon, kami ay magtatagumpay sa tulong mo, Lord. Salamat sa iyo ng marami, Panginoon, sa lahat ng bagay nito. At ito po ang aming dalangin at pinagpapasalamat sa matamis na pangalan
ng anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na po tayo magsubo. Yan. So, lesson natin stand still. Sa ating buhay, maraming mga pagsubok na dumating. Sino ito ang nakaranas ng mabigat na pagsubok last year? Amen. Ano po ba yun? So, yung pagsubok na dumarating sa buhay natin, kailangan natin papurihan ng Diyos, pasalamatan natin ng Diyos dahil nandito tayo ngayon. Diba? Ibig sabihin, tayo ay nagtagumpay. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Tayo lahat ay nagtagumpay sa nakaraang taon na kung saan narito ka ngayon upang manatiling matatag sa harapan ng ating Panginoon. So dito sa lesson, meron po akong nais na ibigay sa inyo. No? Number one, ang kailangan daw po natin is have a strong faith. No, kailangan maging matibay yung pananampalataya natin sapagkat ang kahaharapin natin sa isang taon na to, hindi natin alam kung anong klase. Anong pagsubok ba yung darating? Anong problema ba yung ating kakaharapin? Diba? Hindi natin masasabi na itong year na to, smooth ako. Yung year na to, masagana ako. Yung year na to ay mahihirapan ako. Hindi natin masasabi. Diba? Kasi ang buhay natin, hindi natin alam ano yung mangyayari bukas. Sabi nga ni Santiago, hindi natin alam kung ano ang meron bukas. So sa ngayon, i-prepare natin yung sarili natin upang ating mapatatag ito, upang anumang pagsubok, ang kaharapin natin bukas, mananatili kang nakatayo at matatag na nakatayo sa harapan ng Panginoon. Okay, simulan po natin. Sabi po dyan sa verse 1 and 2 ng Exodus, no? Ang sabi po dyan, then the Lord said to Moses, tell the Israelites to turn back and encamp before Pi-hahiroth, between Migdol and the sea. You are to encamp by the sea, directly opposite Baal-Zebon. So tingnan natin, yung situation dito sa time ni Moses at ng mga Israelites. Kasi yung Exodus, ito yung pagtakas nila mula sa Egypt, na kung saan sila ay ililigtas ng Panginoon dahil ang mga Israelita ay inaalipin. Ang bayan ng Diyos ay inaalipin ng mga Egyptian. So ang Diyos, yung pag-ibig ng Diyos dun sa mga Israelita, ay sadyang napakatibay ng pagmamahal. Ayaw niya na ang Israelites na bayan niya ay mahirapan. Kaya ito ay inalis niya at ang ginamit niya ay si Moses. No? So doon sa time ng kanilang Exodus, doon sa time ng kanilang pagtakas sa mga Egyptians, dumating sila doon sa point na nandun sila sa pinakaparang dead end. No? Ang mga Ehipto ay hinahabol sila upang sila yung ulit ibalik sa pagkaalipin, sa pagpaparusa. Pero kung makikita natin dun sa story, sila ay iniligtas ng Panginoon. No? Inilayo sila dun sa Ehipto at naglakbay sila dun sa ilang. Na kung saan nandun sila situation na parang napakahirap. Meron picture dito. Yan, kita po ba ninyo? Yan, ito yung lugar na kung saan sila ay naglakbay. Yung green line. No, yan yung kanilang way ng Exodus. Yan. Dumating sila doon sa yung camp nila doon sa may sabi doon sa may Migdol. Yan. So dumating sila doon sa may Migdol. Ito po yun. Yung dot na ito sa dulo, makikita po natin, yan yung parang dead end. No, kasi ito ay Red Sea na. Yan yung blue. Yan yung Red Sea. So, ito yung time na sabi doon, sila ay kailangan bumalik. No? Kasi nanggaling na sila doon sa Itam noong May 16. Then, naglakbay sila ng isang araw, papunta doon sa Red Sea. No? So, yun yung day 17 to 25. No? Nagkampo sila doon, sapagkat yung mga Egyptian ay hinaharangan ng haliging apoy. No? Kasi ang katulong nila dyan ay ang Panginoon. Yung mga Israelites, no,
ay inihahanda ng Panginoon para makarating doon sa lugar na kung saan masasabi natin sa panahon natin, dead end. No? Pag sinabing dead end, ano po nasa isip niyo? Kaya wala nang pwedeng lusutan. No? So ang situation dito sa time na to, dinala sila ng Panginoon doon sa lugar na wala na silang lalabasan. Ano po? Imagine mga kapatid, ano po? Kung tayong lahat ay dumating doon sa lugar na kung saan inalaw ng Panginoon na mangyari sa atin, darating ka doon sa lugar na, o doon sa sitwasyon na parang wala ng pag-asa. No? Imagine po natin mga kapatid, ano po? Mayroon kang isang sitwasyon, inalaw ng Panginoon dahil ikaw ay isang mananampalataya. Inalaw ng Panginoon na dumating na doon sa punto na tila sasabihin mo, bakit ganito ang nangyari sa akin? At tila baga yung buhay ko ay wala ng pag-asa. Diba? So bakit kaya inalaw ng Panginoon na ang isang Kristiyano o ang isang tao na nakakilala sa Diyos ay maranasan ang isang sitwasyon na parang mahirap? Sa palagay ng mga batid, bakit kaya inaalaw ng Panginoon? Ang sabi nila, God is love. So bakit ka ilalagay ng Panginoon dun sa sitwasyon na ikaw ay mahihirap? Para tumataas. Ayan, salamat po. Sinusubukan upang maging matatag. Ano po, sister? Para tumatag po yun. Yan, upang tayo tumatag, ano? Yung pagsubok sa buhay, ano po? Ito ang nais ng Diyos ay makilala mo siya ng lubusan upang hindi ikaw mag-iba, kundi ikaw ay maging matibay sa iyong pananampalataya. Maraming mga Kristiyano ang nakilala ko na pagdating doon sa simula ng kanilang pananampalataya, masigla sila. Pero nung binigyan sila ng Diyos ng pagsubok, tumigil sila sa paglilingkod. Yun ang nakakalungkot. So tingnan natin yung situation doon sa time ng mga Israelites sa pamumuno ni Moses, na kung saan ang utos ng Panginoon, nandun na sila sa Itang, na po, yung day 16, pero ibinalik pa sila dito sa dead end, na kung saan ay wala na silang pwedeng puntahan. And then, ang sabi ng mga tao, ano po, sabi doon, ang complaint nila is, bakit kaya sila doon dinala ni Moises? Diba? So, letter A, sabi doon, meron palang plano ang Diyos. Diba? Sa bawat sitwasyon na dumarating dun sa buhay natin, isipin natin, may plano ang Diyos dun sa buhay natin. Bakit ka dumating dyan? Bakit nagkaroon ka ng ganyang sitwasyon? Alam ng Diyos kung anong nangyayari sa iyo, kapatid. Diba? Alam ng Diyos. Naalala niyo yung illustration ng footprints in the sand? Sino ba nakakaalala? Mga yun lang? Akala ko na sa cellphone lang. Yung pala nakikinig. Anong panikopong-kopong? Ha? Anong panikopong-kopong? Ayan. Anong tikop? Sino ba yun? Yan. Yung footprints in the sand, makikita natin yung situation na kung saan mabigat na, ang sabi niya, parang iniwanan na ako ng Panginoon. Dumating na ba kayo dun sa point na yun, mga kapatid? Nung Thursday, sa cell group, di ba? Marami ang nagbigay ng kanilang mga testimony na kung saan dumarating dun sa panahon sa kanilang buhay na parang akala nila ay wala ng pag-asa. Pero biglang dumarating yung tulong ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. No, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ang Panginoon ay tutulong sa iyo. Sabi sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Sabi dyan sa ang Biblia version, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sa verse 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking lakad, mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa inyong pag-iisip. Kaya minsan yung situation na dumating sa buhay natin, isipin mo, bakit ganon? Minsan sisisihin natin ng Diyos, Lord, bakit mo ako dinala sa sitwasyon na katulad nito? Diba? Bakit tayo dinala ng Panginoon?
Bakit inalaw ng Diyos na ang isang lingkod niya ay dadanas ng pagsubok na mabigat? Diba? Sama ba yun sa love of God? Kasama ba yun sa plano ni God? Ang sabi dito sa lesson natin, mayroong plano si God sa buhay mo. Ano ba yung meron? Bakit kailangan pang dalahin ka doon ng Panginoon sa sitwasyon na ganito? Kung titignan natin yung Exodus, no, sa panahon ni Moses, bakit sila doon dinala? Sa tabi ng dagat. At ang mga kaaway na pinipigilan ng Diyos, no, pinipigilan ng Diyos upang sila ay hindi makarating at mahabol ang mga Israelita. So kung titignan natin, pag pinag-aralan mo yung Exodus, kapatid, minsan may iisip mo, bakit kaya ganun ang nangyari? Bakit kaya pinayagan ni Parao ang Israelita na umalis, and then darating yung time, pag mamatigasin ng Diyos ang puso ni Parao para sila ay habulin. Tapos ilalagay si Israelites doon sa sitwasyon na dead end. Imagine ninyo mga kapatid, no? Ito ay nagpapatunay na kung paano ipinaklan ng Diyos ang bawat sitwasyon. Kaya nga, ito minsan talagang question sa akin pag pinag-aralan ko yung Exodus nung una, nalilito ako. Kasi bakit nung una, pinalambot ang puso, and then later on, pinatigas ulit ang puso ni Paraon. Isang malilito ka, parang ano siya, scripted, kumbaga, pag binasa mo. Ano po? Kasi ito yung sinasabi niya. Ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Nung mabasa ko ito, sabi ko, hindi ko talaga kayang abutin kung ano ang meron sa isipan ng Diyos. Diba? Kung gaano daw kalayo ang distansya ng lupa at ng langit, ganun ang distansya ng isip natin at ng Diyos. Kaya hindi ka pwede mag-complain sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos bakit ka dumating dyan sa sitwasyon na ganyan. Kundi pag-aralan mo sa iyong buhay, ano ang pwede mong magawa para sa Diyos. Okay. Letter B, tingnan natin ang understanding ng mga tao. Personally, naging ganyan yung understanding ko dyan sa pagbabasa ko ng Exodus. Sabi ko parang, bakit ganun ang nangyari dito? Sayang si Parao, sayang ang mga Egyptian. Sila ay meron ding kaluluwa. No? Pero sila ay ginamit upang ipakilala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi dito, ang nangyari, meron doong fear, merong takot, no? Doon sa verse 10, kung titingnan natin, sa 14 verse 10 ng Exodus, sabi dyan, ng araw, ang Paraon ay papalapit na, tumingin sa likuran ang mga anak ni Israel, at nakitang ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila, sila'y lubhang natakot, at ang mga anak ni Israel ay tumawag sa Panginoon. Yeah. Nung hinahabol sila, natanaw nila, papalapit na ang mga Egyptian. So ano ang gagawin nila? Nandun sila sa dead end. Andun sila sa lugar na hindi na sila pwedeng tumakas. Kaya yung mga Israelites, sabi ko, pumasok sa kanilang puso yung takot. Takot na baka sila ay patayin. Takot na baka sila ay abusuhin. Kasi papalapit ang mga Egypto. Papalapit ang mga kaaway na kung saan sila ay maaaring ibalik doon sa mas mabigat na kaparusahan dahil sila ay tumakas. Yun yung isip ng tao. Unang-una palagi dyan takot. No? Pag dumating ka doon sa mabigat na sitwasyon na isip, nakakatakot. Anong gagawin? Kaya yung mga wala sa Panginoon, pag dumating sila doon sa sitwasyon na mabigat, ang solusyon, nagpapakapatay. Diba? Kasi hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ay tinuturuan paano natin i-handle ang bawat sitwasyon ng ating buhay. Letter B, number 2, complaining. Yan yung understanding ng tao. Tapos niya matakot,
Mararamdaman niya, magkukomplain siya. Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, bakit mo ako nilagay sa ganitong sitwasyon? Diba? Yun ang nangyari sa mga Israelites. Diba? Doon sa time na nilagay sila doon sa lugar na wala silang lalabasan, hindi sila pwedeng bumalik. No? Dahil ang paglalakbay, nung makarating sila doon sa Haram, ang paglalakbay ay isang buong araw. No? So hindi na sila pwedeng makabalik pa. Kasi yung lugar, ng kanilang pinasukan, pag sila ay bumalik, maabutan na sila ng mga Egyptian. Kaya nangyari doon, nagko-complain sila. Sabi doon sa verse 11, kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan, basahin natin dito sa ang Biblia. At kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? So tingnan natin mga kapatid, yung time na nandun na sila sa mabigat na sitwasyon, ang next na naisip nila, magreklamo. Diba? Nagko-complain sila. Ano ang sinasabi nila kay Moses? Sa Egypt, ang sabi doon, sagana sila sa pagkain. Pero hindi pare-pareho ang sitwasyon nila. Merong mga sitwasyon na talagang pinarurusahan sila ng lubusan. Binibigyan sila ng mabibigat na trabaho. Diba? Yung iba naman, na may mga negosyo, yun yung magandang buhay. Kaya sila nagko-complain, bagaman sila ay Israelites din, nagko-complain sila kung bakit sila ay nakasama pa doon sa paglalakbay, sa pagtakas. Complain. Ayun yung kalimitan na magiging kaugalian ng mga tao. Kapag dumating ka dyan, sa isang sitwasyon ng bigat, isa naisip mo lang, Lord, bakit po naranasan ko ang bagay nito? Lord, bakit po ako ay dinala mo sa sitwasyon ko? Diba? Ano pa? Number 3, comparing. Diba? Comparing. Sa verse 12, sabi doon, di ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo. Sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. So tinitingnan na nila yung sitwasyon na kung saan nandun na sila, hindi na sila pwede matras, wala na silang ibang sisisihin kundi si Moses. Yung leader nila, yung nag-lead sa kanila sa Exodus, sisisihin nila kasi ayos na yung buhay nila doon. Kung baga, pinasanayan na nila, yung sila ay pinahihirapan. Pero ang isip ng Panginoon, dahil sila ay bayan ng Diyos, ayaw niya na ito ay nahihirapan. Kasi ang history ng kanilang pagkakadala doon sa Ehipto, sino po nakakalam ng history? Bakit nga ba ang Israelites napunta sa Egypt? Meron po nakakalam? Meron po? Wala po nang kalam ng history niyan? Assignment dyan. No. Assignment. Okay. Yung history niyan, di po ba si Jose? Alala niyo po si Joseph the Dreamer? Diba? Si Joseph the Dreamer ay ibinenta. Tama po ba? Yan, binenta ng mga kapatid. No, hanggang sa siya ay naibenta rin sa mga Egyptian. So doon, dahil siya ay the dreamer, nagpapahayag sa kanya ang Panginoon. Yung panaginip ng Paraon ay naipaliwanag ni Joseph. Diba? Kaya siya ay ginawang tagapamahala. So nung nagkaroon ng kagutom sa lahat ng mga bansa, pumunta doon, nagsugo ang ama ni Joseph doon sa kanyang mga kapatid na pumunta sa Egypt dahil nandun yung mga pagkain. Doon sila lang makakabili. Kasi nanaginip siya ng 7 baka na mapapayat at saka 7 baka si Parao nanaginip ng 7 baka na mapapayat at 7 baka na matataba.
at kinain ng mapapayat na baka yung matatabang baka. And then, pangalawang panaginip, 7 uhay na mapapayat at 7 uhay na matataba. And then, kinain din ng mapapayat yung matataba. So, ang explanation na binigay ng Panginoon dun sa panaginip ay 7 taon na sagana at 7 taon na taghirap o kawalan. Diba? Yun yung binigay. Kaya ang suggestion ni Joseph, kailangan yung 7 taon ng sagana, kailangan mag-ipon. Diba? Dahil darating pagkatapos ng 7 years, magkakaroon ng taghirap sa buong bayan. Kaya yung Egypt, sa pamagitan ni Jose, nakapag-ipon sila ng maraming tribo. At yung mga hindi nakakaalam dun sa sitwasyon, nagkaroon sila ng kahirapan. At wala na silang ibang binibilan ng pagkain, kundi sa Egypt lang. Diba? So yun yung history, kaya napunta doon yung mga Israelites sa Egypt. Kaya lang, napalitan ng Parao, so hindi na nila nakita siguro yung nakaraan, hindi na nila binalikan, nakita nila dumadami ang Israelita sa Egypt. Kaya ang ginawa nila, pinahirapan. So yun yung history niya. So kaya makita natin, yung mga tao ay nagko-compare sila. Yung sitwasyon nila doon sa ilang, yung sitwasyon nila doon sa dead end ngayon, sa may Red Sea na yun, kino-compare nila. Dati doon, maayos naman ang buhay namin. Nabubuhay naman kami doon, kumakain naman kami doon. Tapos dinala mo kami rito para kami ay mamatay sa disyerto. Diba? So complain. Yan yung nagiging kaisipan ng mga tao pag dumadating siya doon sa hindi magandang sitwasyon. Pero pag nasa maayos na sitwasyon, wala namang tao na sumisisi sa Diyos. Diba? Pag smooth yung buhay mo, ang mangyari sa iyo, katulad ng nangyari sa panahon ni Noe. Diba? Smooth ang buhay. Kaya yung mga tao doon, nalimutan nila na meron silang Diyos. Diba? Pag smooth ang buhay, hindi mo maalala ang Panginoon. Kaya ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na kung saan tatawag at tatawag ka sa Panginoon. Diba? Yung verse na yun, yung binasa natin, nung dinala na sila doon sa ganung sitwasyon, ang next step nila, tawagin ang Panginoon. So sa atin, kailangan nating matutunan, hindi mo kailangan hintayin yung parusa ng Diyos para ikaw ay bumalik sa Panginoon. Diba? Maging wise tayo na ang kailangan ng Panginoon, meron o wala, tatawag ka sa Kanya. Yun ang kailangan natin matutunan. Hindi lang doon sa sitwasyon na walang-wala ka, kaya mo lang siya maaalala. Kasi pag dumating ka na doon, mag-isip ka, baka ito ay parusa ng Diyos. Diba? Okay. Next, put into action. Ano yung kailangan natin gawin? No? Hindi pwedeng na basta pabayaan mo lang yung bawat sitwasyon dun sa buhay mo. Anong sabi dyan? Una, maging matatag ka. No? Stand still. No? Sa Bible Dictionary, ang definition niya ganito. Take your position. No? Prepare. No? Nakahanda ka sa bawat sitwasyon. Do not waver in this matter. Take a position of faith. Be convinced the battle is the Lord's. Kailangan preparado ka, nakahanda ka sa sitwasyon na darating sa iyo. Yun ang action. Ilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na naghihintay ka, ano ang sasabihin ng Panginoon? Ano ang ipagagawa sa iyo ng Panginoon kapag ikaw ay dumating sa mabigat na sitwasyon? Kasi ang sabi doon, take a position of faith, be convinced the battle is in the Lord. Hindi sa iyo yung laban, kapatid. Tingnan natin ang nangyari doon sa Israelites. Ang sabi doon sa Matthew chapter 10, verse 28, ang sabi ko doon, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapat hindi nakakapatay,
sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Tingnan natin mga kapatid po. Kasi yung fear ng isang tao, natatakot siya na baka siya ay mamatay. Natatakot siya na baka pag dumating yung mabigat na sitwasyon, maging sanhi ng kanyang kahirapan. Yung Israelites, sa panahon na yun, nandun sila sa Red Sea, sa tabi ng dagat, no? Ang ginagawa nila doon is natatakot na sila. Kasi iniisip nila, pag sila ay nabutan doon ng mga Egyptian, mamatay sila. Pero sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10, huwag niyong katakutan yung mga pumapatay ng katawan. Kasi tayo, pag namatay ang katawan, meron pa tayo kaluluwa o tayo ay bubuhayin ng Diyos pagdating ng Panginoon at dadalhin ka sa langit na bayan. Diba? Doon ka dadalhin ng Panginoon. Kasi itong buhay dito, temporary lamang. Tama mo ba? Temporary lang yung buhay dito. So hindi mo kailangan katakutan. Hindi mo dyan ipopokus sa physical body ang lahat ng isipan mo. Ang buong buhay mo, kung ilagay dyan sa physical na yan. Kasi tayo ay meron pa tinatawag na spiritual. No? Ang tao ay binubuo ng tatlo. Ano po yan? Katawan, kaluluwa, espiritu. Diba? Hindi mo pwedeng pukusan yung physical body lang. Kailangan maayos ako, kailangan maligo ako, kailangan na pakainin ko ang physical body ko 3 times a day plus merienda, syempre. Diba? Sa bawat panahon ng buhay mo, laging tinitingnan mo physical body. But remember, meron kang soul and spirit. Na yung soul and spirit, kumakain din siya kapatid. Kung pinakakain mo ng 3 beses yung physical body, pakainin mo rin yung espiritu at kaluluwa ng mga bagay na espiritu. Diba? Yun yung kailangan natin. Hindi lang puro physical. No? Kasi doon tayo minsan nagagaya na akala natin physical lang ang meron sa atin. Pag nawala yung physical, wala na. Diba? Pero meron tayong soul and spirit na kailangan natin alagaan mabuti. Sabi ng Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Tayo basa nga po sa unang mga kasama po. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ayun. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Yung soul, body, and spirit, sabi doon, ingatan mo raw sila pare-pareho, buo. Hindi lang yung physical, kundi buo silang tatlo, ingatan mo until the second coming of Jesus Christ. Yun ang kailangan. So doon, naalisin mo yung takot sa buhay mo. Na baka kasi magutom ako, kaya hindi ko kailangan maglingkod sa Diyos kasi magugutom ako. Yun yung takot natin. Ang laging iniisip natin is yun dyan. Kaya yung number 1 o yung first na tukso na ibinigay ng Diablo nung si Jesus Christ after niyang mag-ayuno, no? Ang naisip ni Satan, gutom ang Panginoon Jesucristo. Kaya anong sabi niya? Ang sabi niya kay Jesus Christ? Kami mong tinapay ang bato. Ayan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Anong sagot ni Jesus Christ? Ayan, Matthew chapter 4, verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kundi saan?
kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yun yung buhay natin, yun yung pagkain spiritual na kailangan idagdag mo sa yung kinakain. Ano po? Hindi lang sa physical. Kasi nakita niya, gutom, 40 days and 40 nights hindi kumain ng Panginoon sa Kristo, gutom yan. Kailangan niya ng pagkain. Kaya sabi ni Jesus Christ, hindi lang yan. Pero hindi niya sinabi na huwag kayong kumain, kapatid. Baka naman hindi na kayo kumain. Sabi ni Pastor, spiritual daw ang importante. Kaya hindi na ako kakain. Meron akong kilala, nag-try niyan. Hindi siya kumain. Alam nyo, masasanay na sana siyang hindi kumakain, ang problema lang, namatay. Sanay na sana eh. Kunti na lang, namatay pa. Kaya huwag nang gagawin yun, mga kapatid. Pero dito sa lesson, sabi niya, huwag mong katakutan yun. Kung ikaw ay may nagtatangka sa iyong buhay, ang sabi dito, huwag mo siyang katakutan. Ang katakutan mo, yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino yun? Ang Panginoong Diyos. Diba? Doon natin ilagay yung ating pagkatakot, yung holy fear, yung banal na pagkatakot sa Diyos. Diba? Number 3, set the salvation. No? Tingnan natin, sino ba ang magliligtas sa akin? Sabi doon, for the battle is not yours, but God's. Yung bawat sitwasyon na dumarating sa buhay natin, isipin natin nilagay ka doon ng Diyos sa sitwasyon na yon, ang Diyos ang magagawa ng solusyon para sa problema mo. Hindi ikaw, kahit anong gawin mo kapatid, pag hindi mo kasama ang Diyos, hindi mo kakayanin. Diba? Kahit anong gawin natin, ang kailangan mo ay hanapin mo ang tunay na nagdala ng ganong sitwasyon sa iyo. Ang Diyos. Kung inalaw ng Diyos na nangyari sa iyan, ang Diyos din ang gagawa, sabi sa Korinto, ang Diyos din ang gagawa ng paraan upang ikaw ay magsasagot. Diba? So, hindi na dapat na mangamba, hindi na dapat mag-isip ng anong bagay. Ay, ayaw ko nang mag-church. Kasi nung ako yung nag-church, simula lang nung ako yung mag-church, dumating na yung mabigat na problema sa buhay ko. Hindi yun yung katwiran. Ang Diyos may magandang plano sa buhay ko. Mayroon siyang magandang plano. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan to prosper you, not to harm you, a plan to give you hope and the future. Diba? Yung plano niya, ayaw na ikaw ay masaktan. Ang plano niya ay maganda. Hindi lang dito, maging ang future niya. Diba? Yun yung plano ng Panginoon sa iyo. So kung dumating ka man ngayon sa mabigat na problema, inalaw yan ng Diyos upang lalo mo siyang makilala. Yung Israelites, nung mapunta sila dun sa sitwasyon na yon, ano ba ang ginawa ng Diyos para sa kanila? Nung nilagay sila dun sa dead end, nilagay sila dun sa gilid ng Red Sea, ang mga tao nagko-complain. Pero ang sabi ng Panginoon, andito ang daan para kayo ay lubusan ng makalaya sa pagkaalipin. Anong ginawa? Yung hinati ang dagat. No? Kung nagsugo ang Diyos sa hangin ng silanganan upang hatiin o hawiin yung dagat sa gitna. Tignan niyo po, kaya ba yung tao yun? Hindi natin kaya. Yung bawat problema mo, hindi mo kaya yung solusyonan ng ikaw lang. Diba? Ang sabi ng Panginoon kay Moises, taas mo ang tuhod mo, hatiin ang dagat, upang kayo ay makalakad sa tuyong lupa. Diba yung sabi daw, lalakad kayo sa tuyong lupa. Diba po yung isang malaking dagat, tapos ang sabi ng Panginoon, lalakad ka sa tuyong lupa. Gaano ka panglagihan ng Panginoon? Kung kaya niyang hatiin ang dagat para sa mga Israelites, kaya niyang solusyonan anumang problema na kakaharapin. Kasi ang sabi niya, walang imposible sa Panginoon.
anumang sitwasyon na dumating sa ating buhay. So kung tayo magtitiwala, ang sabi niya, meron tayong reward. No? Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you. Walang anumang sandata na pwedeng makapanakit sa iyo. And you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord. Ito daw yung pamana sa mga lingkod ng Diyos. Kaya kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, walang sino man ang pwedeng malakit sa iyo dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Ano bang sitwasyon yan? Ano bang problema yan na dumating sa buhay mo, kapatid? Ang Diyos ang gagawa mo ng paraan. Ang Diyos ang tutulong sa panahon ng iyong kabagalan. Isa pa, yan. So makita natin yung napakalaking dagat. No? Yung napakalaking dagat. Dumaan ang libo-libong mga anak ng Diyos sa tuyong lupa. Kita natin po yan. Gaano kaya katagal bago tawid ng dagat niya? Pero hindi humupa yung hangin. Hindi nagsalubong hanggat hindi sinasabi ng Panginoon. Diba? Tingnan niyo po yan. Kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos. Kung gaano siya kagaling mag-isip. Kung gaano siya gagaling magplano. Diba? Walang sablay ang plano ng Diyos. Hanggat mayroong Israelites na tumatawid doon, hindi siya titiklop yung dagat. Minsan may mga plano tayo sumasablay. Diba? Pero ang plano ng Diyos, kailanman hindi yan sasablay. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, kapatid, ang Diyos ang magpaplano sa buhay mo. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo. Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord made a camp. He stayed in it round the people that feared the Lord. He took them away from danger. Ibig sabihin, meron palang anghel ng Diyos na kanyang sinusubok sa iyo para ilayo ka sa anumang kapahaman. Diba? Nakita niyo yung illustration, yung isang lalaki naglalakad na mayroong butas, yung kamay ng anghel ang sumalo dun sa paa ng lalaki. So ganoon kasi ang Diyos. Iniingatan niya ang sino mang tao na natatakot sa Kanya. Ang sino mang tao na naglilingkod sa Diyos, iingatan ng Panginoon. Kaya nawa mga batid, itong lesson natin ngayon, stand still. Opo. Ay maisip natin, matutunan natin na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa iyo, kapatid. Sabihin mo nga sa kapatid mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Lagi tayo magtatagumpay. Haharap tayo, kapatid. Hindi tayo masosorpresa sa bawat problema na darating sa taon na to. No? Dahil alam natin kung dumating man siya, kasama natin ang Diyos para solusyonan ang bawat problema na darating sa iyo. Tayo nakatayo mo ko at tayo ay naman. O dakila namin Diyos at Ama na mapangyarihan sa lahat. Mang banal, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Ikaw na dakilang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri o aming Diyos. Sa oras na ito, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat ipinaplano mo ang aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na maganda ang iyong plano para sa amin. Alam namin, Panginoon, na anumang mga problema na aming harapin, kami ay iyong tutulungan. Dahil ikaw ay aming Diyos na makapangyarihan. Lord, dalangin namin na kami samahan mo palagi sa aming buhay. Tulungan mo kami sa bawat desisyon, Panginoon, na gagawin namin. Huwag nawa kami magkamali upang kami hindi mapalayo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na kami magtiwala sa iyo. Ilagak namin ang aming banal na pagkatakot
Ilagak namin ang aming buong tiwala at pananampalataya sa iyo upang kami ay hindi kailanman malayo sa iyo. Upang ang mga plano mo, Panginoon, ay tunay kang mangyari sa aming mga buhay. Hanggang sa abutin namin, Panginoon, ang iyong kinaroroonan. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging matatag. Ano mga problema sa harapin namin, Panginoon? Ikaw ang tutulong, ikaw ang kasama namin, Panginoon. Na kung paano ang mga Israelites sa kanilang pagtakas sa Egypto, hindi mo sila iniwan, hindi mo sila pinabayaan. Inalalayan mo sila, Panginoon. Sa init ng araw, ikaw ay naglagay ng ulap upang sila, Panginoon, ay matakpan ng init. Sa panahon ng gabi, Panginoon, ay nagsilbing ilaw, nagsilbing liwanag ka sa kanilang daraanan. Lord, salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Alam namin na kung ginawa mo ito sa mga Israelita noon, alam namin na ginagawa mo rin ito sa panahon namin ngayon. Lord, salamat. Salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Dalangin namin na patuloy mo kaming samahan, o aming Diyos. Ano man ang aming kaharapin, manatili kaming nakatayong matatag sa iyong harapan, Panginoon. Kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Iaalay namin ang aming mga buhay, ang aming panahon, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo kami na maging matatag. Ang taon na ito, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na makikita mo kami. Patuloy mo kaming masusumbungan sa tuwing araw ng linggo na naglilingkod sa iyo. Huwag mong hayaan, Panginoon, na merong isa man na narito ngayon na hindi namin makakasama hanggang sa katapusan ng taong ito. Tulungan mo kami upang kami dumami sa bilang, O Lord. Upang hindi lamang kami, Panginoon, ang masusumbungan ng Lord pupuri sa iyo. Kundi tatawagin mo, Panginoon, ang mga tupang mo sa lugar na ito. At sila'y makakasama namin para maglingkod sa iyong gabi. Lord, salamat sa iyong marami. Kulang na aming madabit, Panginoon, upang saysayin namin ang iyong kabutihan. Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Naugaya po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay sa aming mga sarili, Panginoon, sapagkat sa iyo lamang ang lahat ng may tagumpay. Lord, tulungan mo kami na manatili sa iyo. Hawakan mo kami matibay sa iyong mga kamay upang kami hindi mangagaw ng aming tao. At unang ito, aming hiling sa iyo, aming pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you.